Sa mga nakalipas na buwan ay isa-isang nagsusulputan po ang mga naloko umano ng content creator at kilalang toy collector na si Yexel Sebastian. Sa pahayag ng mga biktima, inalok sila ni Sebastian na mag-invest sa isang negosyo kapalit ang mabilis, malaki at buwanang kita. Ngunit matapos lamang na maipalabas ang kanilang pera, ang vlogger, abay naglaho na rin na parang bula. Ang kasong ito, atin na pong inimbestigahan. Dancer, artista, content creator, toy collector. Dito nakilala si Yexel Sebastian. Ngunit sa mga nakalipas na buwan, napalitan ito ng mga salitang manloloko, nanggogoyo at scammer. Dahil nasasangkot siya ngayon sa isang malaking kontrobersya sa pagputok ng investment scam kung saan sila ng kanyang asawang si Mikey Agustin ang isa sa mga nangunguna sa paghikayat sa mga tao na mag-invest sa kanilang kumpanya. At dahil sa ingay na nilikha ng nasabing kontrobersya, isa-isa nang nagsilutangan ang mga nabiktima ng grupo ni Yexel. Ang ilan nga sa kanila ay nagsampa na ng kaso sa Department of Justice. Ilang biktima ang naglakas loob na humarap sa ating programa para ilahad ang kanilang kwento sa pangakong itatago ang kanilang pagkakinanlan. Isa na rito ang overseas Filipino worker na si Laila. Hindi niya tunay na pangalan. Naka-like ako sa page niya, so nagpo-post siya ng mga yung about sa business. I'm interested kasi sabi niya kikita daw kami, 10%, mga ganun. Nag-inquire ako sa kanya. Tinawagan nila ako ni Mikey at si Yexel about dun sa investment. Ang sabi nila, mag-i-invest daw ako sa casino daw. Tapos, yung babalik sa'yo is 10% every month. Yung in-invest ko lang 200 kasi tinatry ko lang kung totoo ba, nakikita ka. So, kumita naman ako ng 10%. Tapos, hanggang lang ako nakatanggap nung April. Tapos, nag-stop na siya. So, mini-message ko sila, hindi sila nagre-reply. Pero nung nag-invest ako, panay reply nila. Nakita lamang din ni Laila ang kontrata matapos siyang magpadala ng pera. Wala silang sinen na legit talaga yung certificate, mga ganyan-ganyan. Sinen lang nila yung kontrata. Ganito yung ginagawa nila. Send nyo muna yung investment ninyo, sabi nila. Nag-trust ako sa kanila kasi nga artista, celebrity. Tapos, nung nag-send na ako ng pera, doon na nila sinen yung contract. Tapos nung sinen nila yung contract, iba yung nakapangalan sa contract, hindi si Yexel or hindi si Mikey. Tapos ang sabi nila, yan po yung owner ng company, ganyan-ganyan. Hector Pantoliana. Yung nakalagay sa contract of loan. Kaya nga nagtaka ako bakit siya loan? Nakapirma na ako Sabi niya, ganyan lang yan ma'am, sabi nila. After ko nag-invest kila Yexel, tapos nung nag-invest ako sa iba, ganito pala yung investor agreement yung nakalagay. Pero ito, contract loan. Si Yexel talaga yung responsible kasi siya yung kausap ko Bagamat may nakukuha siyang pera mula sa kanyang investment, maliit ito kumpara sa kanyang naging kapital. Hindi ko nga nabawi yung 200,000 na ininvest ko kasi yung pinapadala lang nila sa akin 10,000 per month. Kaso hindi nabalik yung kalahating ininvest ko. Kahit sana yung ininvest ko lang bumalik. Ang gusto lang namin, sir, yung hustisya. Kwento naman ni Melody, hindi rin niya tunay na pangalan. Nainganyo rin silang mag-asawa na magpasok ng pera sa negosyo nila Yexel dahil sa sinasabing magandang kita rito. Nasa Dubai pa po kami as OFW. Kami po nung husband ko. I got pregnant, nag-resign ako sa work. Nag-iisip kami ng other pwedeng pagkakitaan pag umuwi ako ng Pilipinas. Naghahanap kami online ng mga investment or franchise. Nakita namin na nagpo-post sila Yexel and Mikey. Kwento pa ni Melody. Pero hindi naka-disclose kung ano yung pinaka-business nila. So naisip namin, meron tong museum, may Yexel's Toy Museum to, tapos may mga ganyan, madami siyang business. And celebrity pa nga silang dalawa. So ayun, nag-try kami mag-inquire sa kanila.
Tila pinilit din sila ni Yexel para mag-invest ng mas malaking halaga. Nung time na nag-decide na kami pumunta sa office nila, ayun, doon na po namin nalaman na junket pala sa casino. Sabi ko pa nga noon, 300,000 lang muna. Hindi ko naman po alam na nag-usap din pala sila ng husband ko na parang nabanggit ng husband ko na may 600,000 kami on hand. Pagdating namin doon, may ready na agad na contract na 600,000. Nung time na yun, 50,000 lang muna yung hawak kong cash. Kasi sabi ko, hindi ko sure talaga. May doubts din ako noon. Pero yung husband ko, go lang talaga. Since lagi nga daw siyang tinatawagan nila, Yexel and Mikey, via Zoom. Talagang kinukulit siya. So, wala naman, may 600 na po yung contract eh. Paano po yan? Ganyan. Sabi ko, 300 lang po kasi yung sinabi ko sa husband ko. Nangungulit sila. Sabi nila, sige papahiramin na lang muna kita. Ako naman parang sabi ko, ay ang bait naman nila kasi mag-i-invest ka na nga na hindi mo pa sure, tapos papahiramin ka nila agad. Monday, nag-send na ako agad by over the counter. At dahil sa mabilis ang mga pangyari, hindi rin niya napag-aralan mabuti ang kontrata na kanyang pinirmahan. Yung una, hindi ko po napansin na contract of loan eh. Kasi medyo madami siya, tapos pipirma ka na lang agad. Hindi ko nga alam yung nangyari noon eh, that time. Parang ang bilis-bilis po nila mag-process. Tapos pinapunta nila kami doon sa isang office. Parang pinakita nila yung mga money, ganyan, doon sa office nila. Tapos may mga malalaking gold. Tapos meron din silang pinakita na office nila sa mga malalaking hotels din na may casino. So sabi ko, mukhang legit din naman. Kasi since nga nasa loob sila ng hotel eh, imposible namang wala silang permit. At tulad ng ibang investment scam, sa unay kumita sila hanggang sa bigla na lamang itong natigil. Pagdating nung 10th month, doon na kami ba't na-delay na kailangan pa namin mag-follow up. Tapos nung sumunod naman, medyo hindi na sila sumasagot. Assistant na lang. Tapos dumating pa sa point na nagtanong lang ako, nag-comment ako sa isang post nila. Since active pa sila noon, nagpapa-invest pa sila. Nag-comment lang ako na please reply naman. Bigla akong binlock. After noon, nag-chat na ako sa kanila. Sabi ko, pupunta ako ng office nyo. Biglang nag-message si Yexel. Parang iba na yung salita niya. Hindi na siya yung kagaya before na friendly. Basta iba na mayabang na siya kausap. Kung di kayo makapag-antay, kumita naman kayo, di ba? Parang, kumita ka naman eh, bakit ka nagagalit ngayon? Samantalang nung kumikita ka, wala kayong sinasabi. Sabi ko, syempre, kumikita nga kami, ba't kami may sasabing pangit sa inyo? Ngayon, wala na yung pera namin, hindi nyo pa binibigay. Doon syempre kami maa-alarma. Sila daw po yung dinedelay ng company nila. Tapos kung gusto daw po namin, magkaso na daw kami, right naman daw namin yun. Parang nire-reverse psychology nila kami. Laging yun na sinasabi nila. At dahil sa nangyari, sa halip na gumandang buhay, nabaon pa sila sa utang. May pinaglaanan po kami nung pera na yun eh. Pang start po ng family namin. Bago lang kasi kami mag-asawa. Imbes na maluwag kami, ngayon may mga binabayaran pa kami. Imbes na wala kaming pinoproblemang mga loans, utang, ganyan. Lalo kami nagka-utang-utang dahil dyan sa scam na yan. At ito lamang Abril 8, si Melody kasamang iba pang biktima ay nagtungo sa Department of Justice para magsampa na ng reklamo laban kina Yexel at sa iba pa nitong mga kasamahan. Agad din kaming nakipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation upang alamin ang estado ng kanilang investigasyon sa naturang investment scam. Pumutok itong case na to around the middle of 2023 and then marami ang complainants nito. So hanggang ngayon, ongoing pa. May mga ina-expect pa pong mga complainants itong case na ito. Na-i-file na yung case sa DOJ, Department of Justice, and kasalukuyan nating hinihintay yung resolution. And then subsequently, pag may information na sa court, the court will issue a warrant of arrest. At doon pwede na naming huliin yung mga personalities involved. And also yung sa money laundering aspect, ay under process na rin siya. Ang kaso dito, estafa under Article 315
ng Revised Penal Code, paragraph 2A, in relation to PD 1689. Syndicated estafa to. Kasi ang involved dito, more than 5 persons. Ang finailan ng case sa amin is around 8 persons. Matibay din ang mga ebidensyang isinumite ng mga nagrereklamo laban sa mag-asawang Yexel at Mikey. Sa mga ebidensya, malakas talaga dahil sila yung talagang nag-invite ng mag-invest dito sa alleged na organization or corporation nila. Ang Scam Watch Pilipinas naman nagbigay ng tips kung paano ba malalaman kung legit ang isang kumpanya na nag-aalok ng mga investment. Marami kasing forms of investment. Karamihan dyan regulated ng gobyerno. At hindi ka pwedeng basta mag-offer ng investment kung wala kang lisensya. Kaya yung sinasabi ng Scam Watch Pilipinas sa mga kababayan natin, i-check po natin kung legit yung company. Huwag po tayong makikipag-transaction sa mga individual. Huwag mong ibibigay yung pera dun sa individual. Magbayad ka dun sa kumpanya. At yung kumpanyang yon, huwag nyo rin pagkatiwalaan. Kasi ang dapat gawin nyo, i-check nyo kung registered ba sa Securities and Exchange Commission yung financial services company na yon. Unang-una, nasa website ng SEC. Ito yung checkwithsec.sec.com.ph or meron din silang app na pwede nilang i-download. Itatype mo lang yung company. Lalabas ka agad yun kung registered. Pag nakita mong registered, huwag kang titigil doon. Kasi any form of investment, kailangan mo ng tinatawag na secondary license. Yung secondary license na yon, makikita mo yun sa baba. Ang gagawin kasi ng mga scammers, papakita lahat. Ito yung kinikita ko. Magpapakita yan ng mga cheque, GCash, bank accounts, na ganito kalarami ang nakukuha ko. So, ini-entice ka. At ang gagawin yan, sila pang magpapakita, ito yung ID ko, ito yung SEC registration ko, certificate, di ba? Ito yung lisensya ko. Ano yung pagkakapare-pareho nun? Sa kanila nang gagaling. Dapat kasi ugaliin natin na magkaroon tayo ng due diligence. Tayo mismo yung mag-check. Sinubukan din naming makipag-ugnayan kay Yexel sa pamamagitan ng kanya mga social media accounts. Ngunit, wala kaming nakuhang sagot mula sa kanya. Sa kanya namang Facebook post noong Pebrero, sinabi niya na hindi sila manlulokong mag-asawa. Wala rin umano silang na-scam ng mga tao. Wala rin umano silang intensyon na makasira ng buhay ng mga tao. Bagkus ay gusto nilang makatulong sa pagtupad ng kanilang pangarap. Umalis rin umano sila ng bansa dahil sa natatanggap nila mga pagbabanta sa kanilang buhay. Mula nang pumutok ang issue laban sa kanila. Hindi rin umano nila may pagtatanggol ang kanilang sarili kung sila ay ipinadukot at pinapatay na. Mahaba-haba pa ang tatakbuhin ng kasong ito na kinasasangkutan ng vlogger na si Yexel. Ngunit tumaas ang responde na makukuha ng mga biktima ang hustisya na nararapat sa kanila. Dahil ang bawat sentimo na kanilang ipinuhunan ay bunga ng paghihirap, puyat at pagod. Matupad lamang ang kanilang pangarap na mabigyan ng maayos sa buhay ang kanilang pamilya. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.